Yung pagbabago. Naramdaman po namin na parang gumaan po ang buhay namin ngayon. At mahirap po ito ipaliwanag. Yung nararamdaman po namin yung mga answered prayer po sa mga dinadasal namin. Hindi ko na kumain sa isa po lahat. So yung may mga minsan kami mag-asawa may mag-aaway po. So hindi ko na po sa ngayon hindi ko pa titingnan yung kung kapalakin yung problema. So ang iniisip ko na yung solusyon kaagad. Yun po ang dahil po sa pagdadasal po at nagbabasa na rin po ako ng Biblia simula nung natuto na rin po ako mga prayers sa mga turo po ng aming mga household leaders, sa aming grupo po namin sa household. At ito po yung patutuo po kung paano gumalaw sa buhay namin yung ang Panginoon. Nag-start po kami last year lang po ng March 2023, yung 1 year lang, lakas 1 year yung nag-focus na kami. So nagsiserve po kami ngayon ni Mrs. sa simbahan. At ako, sumali po rin ako sa choir, kasama ko sa MSD choir. Kasama ko po si Kuya Tudong, ngayon po si Brother Rondy, ay si Kuya Tudong, buhay na pala. Si Bro Jong. Yun. Lagi pong magbabago kasi dati, ang una pong nagbago sa akin sa Panginoon, unang-una si Mrs. Yun yung nasawa talaga yung mapasundo ko na kaya ngayon nag-iinom ako minsan na lang sa labas. Lagi yung nagsasyal lang sa bahay na. Tapos, yun na, hindi na nagbabarkada. At nakakatuwa ko sa kung pagsari ng couples, yung anak ko po ngayon si Angel, grade 6 na po ngayon eh. Nagsiserve din po siya sa simbahan. Siya yung relates. Nakakatuwa dahil minsan magkasabay kami mag-serve. Ako nagkabuhayan ako. Tapos siya po nagsiserve. Pinagdasal po namin ni Mrs. talaga na yun, tuloy-tuloy lang po ang aming pagsiserve. Ngayon na lumpos namin nakikilala si Jesus, si Papa Jesus. Plano po namin na continue po yung pagsiserve namin. Ako, kahit may trabaho kami, binibigyan ko namin ng schedule o oras po para po makapag-serve. Nakatuwa po, kasal po kami po yung chapter kids coordinator ng Sanctuary de San Jose ngayon. Kahit na bago lang po kami, nararamdaman po namin na andito po yung mga chapter leaders, yung household namin, mga household na magabay sa amin. Hindi po kami nag-iisa sa pagpapatuloy sa aming yung inaksip namin yung tungkulin bilang chapter kids coordinator. So bukas nga po, meron po kami schedule ng kids assembly dito sa Sacred Heart. Pagkatapos po ng misa, alas 10, minsan naabot po ng alauna, mga 3 oras po. So sa ngayon, hindi ko na po kahabahin. Ngayong na nakikilala namin si Ito, napakaganda. Dahil nakakarating din kami sa Price, nakakarating kami sa malayong lugar. Ako dati, dito lang sa Manila, trabaho. Tapos nung nagpupulsa kami, nakarating na kami ng malayo, Batangas, sa La Union, nung last month lang po, yung sumali po, kumatin po kami sa KFC Kids for Price, Island Family Conference po sa La Union. Kasama po namin sila ni si Tita, saka si Tito John. Ito po, ito yung picture namin doon. Nakakatuwa po. Yun lang po yung muna yung share ko at pagpatuloy po namin yung pagsiserve sa simbahan at is pong malaking blessings po sa amin. At yun lang po,
Vegan Meat Waste. Thank you. Sana kapatid, thank you for that beautiful sharing. Sana kapatid, patuloy ka pa rin mag-serve kahit na pag ginabuhok mo kagaya ko. And yung brother ninyo. Okay. Kapatid na 25 years ago, we were given the privilege to conduct a Christian life program na gaya po nito sa New Believing Prison sa Muntinlupa. Ako po yung naatasan ng maging team head yung time na yun. In fact, yung time na yun, siyempre na nandun si Robin Padilla. At nung nandun ako, nakita ko siya, sabi ko, nilapitan ko si Robin. Robin, magkakaroon kami ng Christian life program Couples Paradise dito sa Muntinlupa. Baka pwede kang maging sumali sa amin. At sabi sa akin, Brad, pasensya na lang, meron na akong sariling grupo dito. So, of course, hindi ko na pinalawakan kasi wala naman sa akin lang dito kung nag-invite sa Christian life program. One day, nung makikita niyo po dito na marami kaming naging harvest. Yan. Sa totoo lang po, yung first few talks ng CLE, makikita niyo na ang kanilang kalungkutan. Siyempre, nakapunod tayo, iba doon. Ilang years na nakakulong. 25 years, 30 years, nakatanda na. Yung iba, nakakulong, pero wala silang kasalanan. Napagbintanan lang, ganyan ba. Pero habang tumatagal ang session, ay nakikita, nararamdaman nila, nakikita namin yung kanilang sigla at saya. Alam nyo, ang hindi ko makakalimutan, isa sa mga habang may discussion group na ako po ang nag-lead. Sabi, tinanong ko lang, Brad, anong kasalanan mo, bakit ikaw ay nakulong? Yun yung topic namin. Umikot lang sa ganung question. Hindi ko lang nakalimutan sa istorya. Kaya sabi niya, kapatid, talaga bang gusto niyong marinig yung istorya, bakit ako nakulong? Dito naman, ano lang tayo, kasapit lang tayo. Dito lang, hindi kakalat yung ating usapan. Dito lang sa grupo natin. Sabi niya, kasi dati, adik ako, nasa labas ako. Ngayon, meron na akong anak na baby pa lang. Halos napapanganak pa lang ng misis niya. Ano yung ginawa niya? Dahil may tama siya, hindi lang tama niya sa drugs. Hinagis siya na mag-ano. Sinalubungan niya ng saksak. Nung time na yun, sabi ko, bakit ba ito yung usapan namin? Parang hindi na ako magpagsalita. Parang ayaw ko magpagpatuloy yung question na yun sa akin. Pero nakita ko doon sa mga kasalanan na nagawa ng kapatid natin sa loob ng prison. Dumating yung time na natatapos na yung Christian life program. Dati po kasi yung talks namin, ilang talks ba yun? 12 talks? O medyo may na yun, 12 talks. Talagang marami kayong natututunan. Nakita po namin na medyo lumuwag, gumaan po yung kanilang pakiramdam at nagkaroon po sila ng pag-asa na magiging magandang bukas kasama ang kanilang pamilya. Tignan nyo naman ang saya nila ng graduation. Pagdarasal namin mga kapatid na maramdaman din nyo ang kaligayahan at kaginawahan after this Christian life program. Wala pong imposible sa Panginoon kung meron man tayong mga pinagdadaanan, meron man tayong mga problema sa buhay. Wala pong problema na hindi po kaya lutasin sa tulong ng ating Panginoon. Mga kapatid, Jesus sounded the call for repentance and faith 2,000 years ago
sinabi na po ng ating Panginoon, sa ating Panginoon Jesus, magsisi kayo at maniwala. Hanggang ngayon po, ito rin po yung call niya, ito rin po yung tawag niya sa ating lahat. Magsisi tayo at manampalataya sa akin, sa Diyos. Turn away from sin and all obstacles to God. And acceptin po natin as Jesus, yung po ang ating Lord and Savior. Then take God upon all His promises. Wala pong yung promise, wala pong salita ang Panginoon Diyos na hindi na po ikinasatuparan. Maniwala po kayo. At dahil po nung nasabi ko kanina, nagdadasal po namin. Hindi lang po kami nagdadasal para sa inyo. Kami rin po mga miyembro ng Opus Christ, isama nyo rin po sa dasal na sabay-sabay po tayo, maging mabuting tao, sabay-sabay po tayo mapadapit sa ating Panginoon each day of our lives. At kapag ganun po, siguro we will have a much better world. Kaya po ganun na lang po ganito na lang po kami obedient, no? Ganito na lang po kami kasarap na mag-evangelize. Kahit na po busy lahat and all the challenges of life, patuloy lang po kami nag-evangelize upang dumami ang manampalataya, dumami ang mahal sa ating Panginoon, at dumami ang mahal sa kapwa. Magandang gabi po at mabuhay po tayong lahat ng mga kapit. Salamat po, Tito Chito, Brother Donji, salamat. Bago po tayo umako sa ating pagtutunguhan,